Good day everyone. Welcome to Renz Garcel channel, and I hope that you have a good and blessed day today. Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Sa buhay po natin, marami po tayong pinagkakabalahan ngayon. Pero sana bigyan din natin pagkakataon at puwang sa ating mga puso ang mga salita ng Diyos at yung mga ideya na makapagbibigay sa atin ng inspirasyon. At sa araw po na ito, sa aking maiksing vlog, ay ibabahagi ko sa inyo kung bakit ang Biblia ay walang kamalian at walang hindi katotohanan na nilalagay ito sa kanyang mga aklat or mga libro. Diba sa buhay po natin, kadalasan hinahangaan natin ang mga taong may integridad. Dahil ang taong may integridad, di po ba, ay palaging totoo at honest sa kanilang mga sarili. Kung sino man tayo at paano tayo namumuhay, ay doon nakikita at nakikilala ang ating pagkatao at ang ating tunay na mga karakter. In today's topic, we have to remember that God always demands that we always do what is right and always tells what is the truth, no matter the circumstance is. Kaya dapat ay magpakatotoo po tayo. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, "So be perfect as your heavenly Father is perfect." Of course, we will never be perfect, but our Lord exhorts us to strive for perfection by doing good and avoiding what is evil. Ang pagkakaroon ng isang magandang karakter ay nagpapakita ng kabutihang loob ng isang tao at ito ay makakatulong para magkaroon ng kapayapaan at kabutihan dito sa mundo. Let us make it a rule of our thumb that our honesty is the best policy. In trying to share with you about the Bible that is truthful and free from error, na ang ibig sabihin nito na ang ating Biblia ay pawang katotohanan lang at walang kamalian ang kanyang ibinabahagi sa atin, na sa teolohiya ang exact term na ginagamit dito ay tinatawag nating veracity and inerrancy of the Bible. Dapat nating tandaan na sa unang mga ginawa ko sa aking vlog tungkol sa pagpapaliwanag sa inyo tungkol sa Biblia, sinasabi ko doon na ang pinaka-author ng ating Bible ay walang iba kundi ang Diyos. The principal author of our Bible is God, and the instrumental author is the sacred writers or hagiographers. Kaya, ang masasabi natin na ang produkto ng author na ito ay talagang walang kamalian, dahil ito ay magiging hindi tama sa characteristics ng Diyos, kung saan kung magkakaroon siya ng kamalian, hindi natin siya ngayon matatawag na Diyos. So it is conflicting to His nature as God is or error, especially in the inspiration to our Bible. God will never deceive, nor can ever be deceived. He will always be true. Ang Diyos po ay palaging nagsasabi ng katotohanan, and we can be assured, therefore, that as a principal author of our Bible,
God is free from any falsehood and error. That is also true with our sacred scripture or Bible, that our Bible has in it the fullness of truth. The books of the Bible were written by people from different places. They came from different eras and different periods of time. The writers did not know each other. Dahil nanggagaling po sila sa iba't ibang lugar, hindi po nila kilala ang isa't isa. Pero nakapagtataka na ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga tula, ang kanilang mga salmo at ang kanilang mga kanta na isinulat sa ating Biblia ay nagsasabi ng isang bagay at iisang Diyos na nagmamahal sa kanyang mga nilikha at nililigtas ang mga taong nakagawa ng kasalanan. We have to remember that the integrity of the Bible was made possible because the human authors, through several and diverse many aspects of life, were inspired by one and the same Holy Spirit. That is why they are also united, even though they came from different places, different eras, or different periods. The doctrine of the inerrancy of the Bible, as expressed by the Second Vatican Council, indicates that the books of the Scripture must solidly, faithfully, and unerringly teach the truth which God wanted to put into sacred writings for the sake of our salvation. Sinasabi po ng ating doktrina na dapat ang ating sacred scripture ay walang kamalian at pawang katotohanan lamang ang sinasabi, dahil ito ay nanggagaling sa Diyos. At sinasabi dito na ang pagiging tapat at walang kamalian ay ito ang itinuturo sa atin ng Diyos para maging basihan ng nilalaman ng ating banal na aklat na tinatawag nating Biblia. If you are going to ask me on the basis of the veracity and inerrancy of our Bible, I would like to share with you that the basis of the veracity and inerrancy of our Bible is its divine authorship. Ang kanyang pagkakaroon ng banal na tagapaglikha na siyang tinatawag nating principal author is the very basis. Kaya ang ating banal na Biblia ay pawang katotohanan lamang at walang kamalian. Kaya kung naintindihan natin ang mga sinaunang pagpaliwanag ko sa aking topiko tungkol sa Biblia, naintindihan natin na lahat ng aklat ng Biblia ay tinatawag nating inspired books. Bakit? Dahil ito ang tagalikha nito at nagbibigay ng inspirasyon ay walang iba kundi ang Diyos, at may pinili siyang mga taong tinatawag nating instrumental authors na tawag din sa kanila ay hagiographers or sacred writers. Tandaan po natin that the word veracity means that the sacred scripture teaches the truth firmly and faithfully. Ibig sabihin, dapat pawang katotohanan lamang at tapat sa kanyang mga sinasabi ang niloob ng mga aklat ng ating Biblia. At pag sinasabi po natin inerrancy, it points out that the sacred scripture teaches the truth without error or walang kamalian. When we deliver a speech or when we write a document, it is very important that our message is based on facts and truth. Isn't it? It is for this reason that we make mention of persons of authority, or we make verifiable references to significant places and events to reinforce our credibility as speakers or writers. It is a must that we cite our sources and references. Sa lumang tipan, makikita po natin na mga okasyon kung saan
ang mga propeta ay kadalasan nagsasabi ng ganitong mga kataga. Thus says the Lord, when they are conveying a message from God. So, ginagamit talaga nila ang salitang ito ang sinasabi ng Panginoon dahil sila ang mouthpiece of God o tagapagsalita ng Panginoon. Pero sa bagong tipan, makikita natin that Jesus Christ Himself always quoted the scripture, it is written, as He taught with authority. So, it is written ang kanyang sinasambit palagi. It is not because Jesus derives the veracity of His preaching and teachings from the prophets of old, but rather from the very word of God, contained in the law of Moses and in the book of our prophets. Therefore, the scripture itself, or our Bible, is the basis of inerrancy. Since God is the author of the Bible, any error is precluded. The Bible is authoritative and trustworthy. Why? Because God cannot commit mistake and error. This biblical doctrine of veracity and inerrancy implies that everything that the human authors presented as religious truths are final and unquestionable. Hindi natin dapat pagdududahan ang katotohanan na nakalagay sa aklat ng ating Biblia. All historical facts and events in our Bible happened and are worthy of belief, and all the people and places mentioned are really factual and unarguable. Saint Augustine clearly spoke out his mind and on biblical truthfulness in one of his letters to Saint Jerome. He said, "For I confess to your charity that I have learned to yield this respect and honor only to the canonical books of the sacred scripture. Of this alone, I do most firmly believe that the authors were completely free from any error." Kaya makikita po natin na ang ating Biblia ay dapat nating sundin at paniniwalaan dahil ito ay nakabase sa inspirasyon ng Diyos at ang nagsulat nito at ang may akda ay walang iba kundi ang Diyos natin na ginagamit ang banal na Espiritu para bigyan ng inspirasyon ang ating mga human authors. Kaya sinasabi natin in conclusion that the Bible is only speaking what is truth and it is really free from error. So I hope that you learn something from today's vlog that our Bible is really truthful and free from any. Sana po ay may natutunan tayo sa araw na ito tungkol sa katotohanan tungkol sa ating Biblia o tinatawag natin sa English na Sacred Scripture or our Bible. Kaya sana tangkilikin natin palagi ang pagbabasa ng ating banal na Biblia. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay at sana po ay patuloy ninyong sundan ang Renz Garcel channel at sana huwag kalimutang i-like, share, and subscribe at huwag kalimutang pinutin ang push bell button para palagi po kayong bigyan ng notification kung meron po akong bagong uploads na video na makapagbibigay sa atin ng bagong ideya at paliwanag tungkol sa ating buhay at ating pananampalataya at katotohanan tungkol sa mga buhay na makabuluhan dito sa ating mundo. Isang magandang araw po sa ating lahat at sana po ay ligtas tayo palagi at isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Good day to everyone and have a blessed day to all.